Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa bilang parte po ng pagsalubong ng bagong taon, iba-iba po ang atake or paandar ng dabarkads natin. To attract more blessings at positivity, narito nga po ang mga kuha ng Itbulaga host. Una na dyan, si Bossing Big Soto, nasuot po ang salamin na merong Happy New Year. Ganon din po si Tito Soto. Pero ibang atake ni Boss Joey De Leon. Yung headband, hindi niya po sinot, hinawakan niya lang. Meron itong nakalagay na 2026. Si Payne Mendoza naman, suot ang glasses na may Happy New Year. Si Alan K, headband na may 2026. Si Riza may ibang atake. Si Rena Gonzilio, sinuot ang headband na may 2026. Ganon din si Ian Red, si Karen, and si Miles Ocampo. At maging ang mga singing queens at si Yonyil Kim naman ay glasses na may Happy New Year. At muli pong pinakita ng Itbulaga itong mga wishes po ng Jowa Pau. Una nga pong nag-wish itong si Wally Viola na kung saan magkaroon daw sana ng ads ang Jowa Pau. And si Jose Manalo naman po ang wish na magkaroon po ng sariling resort. Samantalang si Paolo Ballesteros naman po, napakasimple ng kahilingan, magkaroon ng sandwich maker plus. Sabi nga dito, whatever your heart desires, i-manifest at i-claim mo na yan. Happy New Year mula sa Jowa Pau. Maraming nagsasabi na itong Jowa Pau daw po ang next power trio na papalit po sa TBJ or susunod sa step ng TBJ na which is true. Totoo to mga kadabarkads. Kasi in the future naman talaga mga kadabarkads, pag dumating yung time na mahina na po ang TBJ kasi nagkakaedad na po sila, syempre kailangan po ng mga papalit po sa kanila. At ang napipisil nga po ng dabarkads natin ay walang iba, kundi ang Jowa Pau. And syempre, ipapakita ko rin po sa inyo itong binahagi po ng Itbulaga na mga picture kuha po kahapon. Sabi nga dito, unang tanghalian pa lang ng taon pero punong-puno na ng saya. Maraming salamat mga ka-Dabarkads. Sobrang ganda po ng mga picture ng Dabarkads natin dito. Sobrang makulay and sobrang saya po nila. And wala akong ibang hiling kundi mas marami pa pong advertisers and mga blessings ang dumating sa Itbulaga. And also, ipapakita ko na lang din po sa inyo yung picture ng cake ng TBJ or ng Itbulaga na kung saan ay pinaglagyan po ng mga kahilingan, mga wishes ng mga dabarkads natin. Ano man ang kahilingan po ng mga dabarkads natin, sana lahat yan ay matupad. I-manifest at samahan natin sana ng gawa dahil pag may tiyaga, may nilaga. Sabi nga tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran. Kaya nasa sa atin ang kontrol ng mga nais natin sa buhay. Samantalang next topic naman tayo, ipiplex ko naman sa inyo mga ka-Dabarkads itong recording session po ng mga Dabarkads host natin kabilang syempre ang mga singing queens. Unahin nating i-flex itong kay Bossing Big Soto, sumunod po si Jose Manalo and Wally Viola. Syempre, andyan din po si Alan K, si Ryan Gonzilio, si Ian Red, SQ Zom, SQ KZ, and syempre si Paolo Ballesteros, SQ On, SQ Eunice. So, yan po yung ilan sa mga kuha ng recording session ng mga Dabarkads natin. Para saan kaya ito, no? Another blessings kaya ito para sa Itbulaga host? Yan ang dapat nating abangan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Dabarkads, ang tungkol naman dito sa mga big star na maglilipatan po sa Kapatid Network. Sabi dito, hindi pa kompleto yan dahil may umuugong umanong balitang may mga lilipat na rin sa TV5. Nagtataka ba kayo kung bakit nasa larawan si Coco Martin? Yes, you got it right dahil kumpirmado ng magkakaroon nito ng mga proyekto sa Kapatid Network. Ito ay parehong serye at mga pelikula sa pagitan ng CZM at MQuest Ventures.
Gugulatin tayo ni Coco Martin dahil makakasama ulit natin siya sooner or later sa Kapatid Network. Ngayong kumpirmado na rin magtatapos na ang kanyang serye sa kabilang content provider. Kasama sa ilang mga bubuo ng Kapatid Network ay sina Mr. Johnny Manahan, Mr. Willie Revillame, Ms. Corina Sanchez, Coco Martin, Piolo Pascual, Claudine Barreto, Maha Salvador, Kika Estrada, Enrique Hill, Dimple Romana, Derek Ramsey, Andrea Belliantes, Julia Barreto, Rupa May Quinto, Zu Ramirez, at Shaina Magdayaw. Tila star-studded na ang Kapatid Network. Wala pa dyan sa listahan ang mga artists at talents ng Media Quest Artist Agency at iba pa abangan natin dahil may balita kaming nakuha na madami ang pipirma pa sa TV5. Mukhang habang tumatagal ay padami ng padami ang nais maging kapatid. Well, good news ito para sa Kapatid Network dahil syempre mas maraming artista, mas marami pong programa or mas marami nating mapapanood dito po sa TV5. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang naging write-ups po ng PEP na kung saan may pa-blind item po sila dito tungkol sa isang showbiz personality. Sabi dito, nagbili ng showbiz personality na kung sakaling may mangyaring masama sa kanila, huwag hayaang mapalapit sa burol niya ang mga miyembro ng pamilya ni Aniyay, pinagkakaisahan siya. And syempre, since chismosa nga po inyong lingkod, nagbasa ako ng mga komento sa comment section, iba-iba po yung nababasa natin doon. Meron silang nag-name drop talaga sila doon. Meron akong mga nabasa na dalawang noon time host ng Katapatan po na programa. Ayan po mga ka-Dabarkads. And meron din ako nabasa na, ayan, so, di ba po may problema yung isa sa mga noon-time host natin sa Katapatan pong programa sa kanyang kapatid, di ba? So, ito yung iniisip ng ilang mga netizen. Kaya kung inyong mapapansin, ayan po, ang daming nagsasabi na yun nga daw na isang non-time host ng Katapatan na programa ang di umano ay tinutukoy dito sa pa-blind item ng PEP. Kaya for the hula po ang mga netizen na si ganto, si ganyan yung tinutukoy na pa-blind item dito po sa pep.ph. Well, kung sino man yan, hangad natin na maging maayos na po siya at ang kanyang pamilya at sana ay hindi na humantong ito mga kadabarkads, 'di ba? Sa masalimuot po na pangyayari. Kasi pag buhay na po ang pinag-uusapan, sobrang nakakapanghinayang lang, 'di ba? Diyos po ang nagbigay nito at sana Diyos din po ang kumuha nito sa takdang panahon. Pero kung tayo, tao lang din po ang tatapos niyan, sobrang napakasakit pong isipin. 'Di ba? Na kung saan karaniwan or pangkaraniwan na lang na nangyayari po sa ating kapaligiran. Parang nino-normalize na lang nila na ganito yung nangyayari, 'di ba? Bawat buhay kasi sobrang importante mga kadabarkads. Kaya ang kahilingan ko sa showbiz personality na to or sino man to, sana maging okay na po siya at ang kanyang pamilya. So paano mga kadabarkads, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.